Hindi pa sumisikat ng tuluyan ang araw pero gising na ang lungsod. At sa gilid nito, sa isang lugar na bihinang puntahan ng mga nakakotse, nagigising rin ng amoy ng basang karton, lumang plastik at usok ng sinunog na goma. Sa maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood, nakaupo si Lyra May Alcantara. Nakasandalang likod sa pader, hawak ang lumang notebook na may nakadikit na sticker na goals. May pilas ang sticker, parang sumasabay sa pagod niya pero nananatili pa rin. Sa labas, naririnig niya ang kalansing ng bakal at ang maingat na pag-uga ng kariton. "Lyra, anak, gising ka na pala," sabi ng ama niyang si Nilo Alcantara, basurero ng barangay. May suot itong faded na long sleeve na tinatahi-tahi na ni Tia Selly kung ilang beses na. Mapurol na ang kulay pero malinis pa ring tingnan. Sa kamay niya, may 2 pandesal na binalot sa lumang dyaryo. "Hindi na ako nakatulog ulit, Tay," ngumiti si Lyra ng bahagya. "Kailangan ko matapos yung listahan ko para mamaya." Listahan na naman. Umupo si Nero sa maliit na bangko. "Kumain ka muna, baka mahimatay ka sa kakaplano." Lumapit si Lyra at kinuha ang pandesal. "Salamat," kinagat niya sa katiningnan ng ama. "Tay, alam mo, minsan naiisip ko bakit parang ang bilis ng oras kapag may pangarap ka. Parang hinahabol ka lagi." Napangiti si Nilo. Yung ngiting hindi pala biro. Yung ngiting may bigat pero pinipiling magaan. "Kasi anak, ang pangarap parang basura rin yan." Natigilan si Lyra. "Ha? Paano naging basura?" "Hindi kasi lahat nakikita yung halaga," dahan-dahang sabi ni Nilo. "May bagay na para sa iba, itatapon na. Pero para sa taong marunong tumingin, may laman pa, may gamit pa, may buhay pa. Ganyan din ang pangarap. Itatapon ka ng mundo kung hindi ka lalaban." Sa loob ng bahay, lumabas si Tia Selly. Nakadrester, may dalang sinulid at karayom na parang extension na ng kamay niya. "Uy, drama na naman kayong mag-ama sa umaga. Lyra, wag mong kalimutan yung dress cover mo ha. Mamaya, lamog na naman yan sa jeep." "Hindi ko kakalimutan, Tia," sagot ni Lyra. Sabay silip sa sulok kung saan nakasabit ang maliit na garment bag. Hindi mamahalin, pero maayos ang pagkakatupi ng mga tela sa loob. Kadalasan, pangalawang kamay lang ang mga damit na hawak niya sa trabaho, pero tinatrato niya itong parang ginto. Sa kabilang sulok, gumalaw ang kortina. Lumabas si Migo, kapatid niya na nakasuot ng puting polo na halatang may plancha pero manipis na sa katagalan. May nakasabit na ID lace sa leeg, pang public school. "Ate, may quiz ako mamaya sa math," sabi ni Migo habang nagkakape. "Pahiram ng brain." "Wala akong extra brain," biro ni Lyra, sabay haplos sa buhok ng kapatid. "Pero may extra dasal ako, huwag kang kabahan." Sumangot si Migo. "Ikaw nga ate, lagi kang kabado sa trabaho mo. Lagi mong sinasabing huwag kang kabahan, pero ikaw yung unang nanginginig." "Hindi ito kaba, excited lang ako." Hindi niya sinabing pagod siya. Hindi niya sinabing minsan, sa jeep pa uwi, sumasandal siya sa bintana at pinipigil ang luha kasi iniisip niyang baka hanggang dito lang sila. Hindi niya sinabing may mga araw na parang gusto na niyang sumuko. Pero tuwing titingin siya kay Nilo na kahit pagod, hindi nagrereklamo, nahihiya siyang magpatalo. Pagkatapos kumain, kinuha ni Lyra ang bag niya at lumabas. Bago siya umalis, hinawakan ni Nilo ang balikat niya. "Anak," sabi ng ama, "mag-iingat ka. Maraming mata sa mundo, pero hindi lahat ng mata marunong tumingin." Tumanggi si Lyra. "Opo, Tay." Sa biyahe papuntang city proper, siksikan sa jeep. Nakatayo siya minsan, nakahawak sa bakal, habang pinipilit protektahan ng garment bag sa mga sumisiksik. Pagdating niya sa maliit na event supplier shop ni Aling Sisa Mapa, sinalubong siya agad ng sigaw. "Lyra, buti dumating ka. Yung mga artificial flowers kulang, yung ribbons na halo sa ibang box." Sigaw ni Aling Sisa, isang babaeng malakas ang boses pero malambot ang puso kapag wala nang nanunood. "Ayusin ko po, Aling Sisa," sagot ni Lyra. Mabilis magbukas ng inventory list. Sanay na siya sa gulo. Sa totoo lang, doon siya nabubuhay. Sa problema na kailangang solusyonan. Sa likod, lumabas si Ma'am Bernie Lacson, ang coordinator na lagi niyang kinakatakutan at hinahangaan. Maayos ang postura, naka-blazer kahit mainit. "Lyra?" Namignig na tawag nito.
May gala tayo mamaya, charity event. Bawal ang sablay. Nandun ang mga big names. Kapag pumalpak, hindi lang tayo mapapahiya. Baka mawalan tayo ng clients. Opo ma'am, sagot ni Lira. Diretso ang tingin. Ano po ang kailangan ko? Runner ka. Assistant, ibig sabihin, mata at paa ka ng event. Tumitig si Ma'am Bernie. Parang sinusukat siya. Alam mo ba ang difference ng runner sa tagabuhat cam? Naramdaman ni Lira ang init sa mukha niya pero hindi siya nagpakabog. Runner po ang tumatakbo para hindi bumagsak ang buong programa. Hindi po dahil utusan lang, kundi dahil may responsibilidad. Isang segundo, tumigil ang tingin ni Ma'am Bernie. Tapos, bahagyang tumanggo. Good! Huwag mong kalimutan, yan ang dahilan bakit kita sinasama kahit mahirap ka. Hindi kahit ang narinig ni Lira. Ang narinig niya, kasama siya. Maya-maya dumating si Jules Pamintuan, photographer ng partner team. May kamera sa leeg, may buhok na laging magulo, at laging may chismis. Uy Lira, bulong ni Jules habang inaayos ang lens. May mga artista raw mamaya at may mga CEO. Tapos may rumor, may isang lalaki daw na hindi lang CEO. Yung tipong pag umubo, bumabagsak ang stock market. Jules, tigilan mo nga ako. Tawa ni Lira. Focus ka sa pictures mo. Sinasabi ko lang baka mamaya ikaw na ang picture. Ngumisi si Jules. Sa makeup corner, naroon si Yana Villaruel, makeup artist na prangka magsalita. Lira, sabi nito habang nag-aayos ng brush, kung may lalaking tumingin sa iyo mamaya, huwag kang yuyoko. Yung mga tao dito ang tingin nila sa yuko, parang sorry ako, wala ka namang kasalanan. Napangiti si Lira. Sige ate Yana. Hindi ate, mas matanda ka sa akin ng 1 taon, singal ni Yana pero halatang nagbibiro. Sa hapon, dinala sila ng van papunta sa venue, isang hotel ballroom na may makintab na sahig at ilaw na parang laging may photoshoot. Pagbukas ng pinto, parang pumasok si Lira sa ibang mundo. Mabango, malamig, maayos. Hindi tulad sa kanila na kahit walisin mo, may alikabok pa rin. Habang nagsisetup, dumating ang mga bisita. Mga babae na parang walang pinagdadaanan. Mga lalaki na parang laging may oras para mag-gym. Naramdaman ni Lira ang bigat ng damit niya. Hindi dahil mabigat, kundi dahil pakiramdam niya, kita ang pinanggalingan niya sa bawat galaw. Lira, tawag ni Ma'am Bernie. Yung mic stand sa stage nawawala. Nataranta ang staff. Nasa storage kanina, sigaw ng isa. Wala na. Naglakad si Lira ng mabilis, hindi nag-iisip ng paano kung. Nag-iisip lang siya ng saan. Tinahak niya ang hallway, pumasok sa service area, sinilip ang loading bay. Doon niya nakita ang isang staff na hindi niya kilala. May hawak na mic stand, papasok sa isang elevator. Kakuya, tawag ni Lira. Para saan po yan? Napalingon ang lalaki, nagulat. Pinadala po ako sa kabilang function. Hindi po. Firm na sabi ni Lira. May ladle po yan para sa charity gala. Pwede po bang ibalik? Kailangan po namin sa stage. Natigilan ng staff. Sa gilid, may lalaking nakatayo, nakasuit. May maliit na ID na mukhang VIP. Hindi siya maingay pero may presensya. Nakatingin lang siya kay Lira. Parang sinusukat kung matitinag siya. Okay, sabi ng staff. Ibabalik ko. Kinuha ni Lira ang mic stand at binuhat pabalik. Pagdating niya sa ballroom, mabilis siyang lumapit kay Ma'am Bernie. Ma'am, nandito na po. Hingal na sabi niya. Sa unang pagkakataon sa araw na yon, nakita ni Lira ang bahagyang pag-angat ng kilay ni Ma'am Bernie, ang anyo ng approval. Habang ibinabalik sa stage ang mic stand, napansin ni Lira na lumapit ang lalaking kanina sa loading bay. Ngayon, mas malapit na. Mas kitang-kita ang mukha, malinis ang gupit ng buhok, kalmado ang mata, at yung uri ng postura na parang sanay siyang pakinggan. Excuse me? Malumanay na sabi nito. Ikaw ba ang nag-ayos nun? Napatingin si Lira. Kabado pero hindi yumuko gaya ng sabi ni Yana. Opo, kailangan po kasi sa program. Ngumiti ang lalaki, hindi yung ngiting pabida, kundi yung ngiting parang humahamang ng tahimik. I'm Darren Kingsley Roxas. Iniabot ang kamay. Sandaling nag-freeze si Lira. Yung pangalang binubulong-bulong ni Jules, big name, CEO. Totoo pala. Pinunasan ni Lira ang palad niya sa gilid ng skirt bago makipagkamay.
Lyra May Alcantara po. Assistant lang po. Assistant? Umulit si Darren. Parang natawa ng kaunti. Hinding lang. Kung wala kang ginawa, mapapahiya ang program. At kung mapapahiya ang program, mapapahiya ang charity. That matters. Hindi alam ni Lyra kung anong isasagot. Hindi siya sanay na pinapakinggan ng ganitong klase ng tao. Hindi yung nakatingin lang, kundi yung nakakaintindi. Sa likod, sumulpot si Jules. Kunwari nag-aayos ng kamera pero halatang nakikinig. Si Yana naman, nakamisi habang nilalagyan ng lipstick ang isang guest. Lyra, sabi ni Darren, bahagyang yumuko para marinig siya sa ingay ng ballroom. You handled that calmly. Paano mo nagagawa yon? Huminga si Lyra, tapos sinabi yung pinakatotoo niyang sagot. Kasi kapag hindi ko po inayos, may taong magugutong sa bahay. Natigilan si Darren. Saglit, nawala ang pagiging CEO. Naging tao lang siyang nakarinig ng isang realidad na hindi niya madalas marinig sa ballroom. Then, dahan-dahang sabi ni Darren, "You're strong, and I respect that." Sa oras na iyon, hindi pa love story ang naramdaman ni Lyra, hindi pa kilig. Ang naramdaman niya ay isang pintuan na bahagyang bumukas, hindi sa kaharian ng mga mayayaman, kundi sa posibilidad na may taong hindi agad huhusga. At habang tumutugtog ang background music at nagsisimula ang programa, hindi alam ni Lyra na ang gabi niyon, isang simpleng aberya sa mic stand ang magiging unang hibla ng mga pangyayaring magpapagalaw sa buhay niya, sa pangalan niya, at sa pangarap niyang matagal nang nakapulupot sa gitna ng amoy ng basura at pag-asa. Natapos ang charity gala na parang isang mahabang hininga. May mga palakpak, may mga larawan, may mga pangakong next time ulit. Pero sa mata ni Lyra May Alcantara, ang pinakamalinaw na natira ay yung sandaling may taong tumingin sa kanya na hindi parang utusan, hindi parang dekorasyon, kundi parang tao. Pag-uwi niya, hindi siya makatulog. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa bigat ng tanong, bakit may ganong lalaki? At bakit parang delikado ring umasa? Kinabukasan, bumalik siya sa dating mundo. Amoy karton at usok, siksikan sa jeep, at trabaho sa shop ni Aling Sisa Mapa. Pero nang bandang hapon, habang nag-i-inventory siya ng lace at ribbons, may dumating na courier, naka-uniform, may dalang maliit na kahon. Delivery po, Lyra May Alcantara po? Tanong ng courier. Opo, sagot ni Lyra, nagulat. Para saan po ito? Inabot sa kanya ang kahon, may maliit na card sa ibabaw. Walang bonggang design, simple lang, parang sinadyang hindi magyabang. Binuksan ni Lyra. Sa loob, isang set ng high-quality binder clips at planner tabs, mga bagay na pang-organize, pang-trabaho. Sa card nakasulat, "For the person who saves programs," si Darren. Napakagatlabi ni Lyra. Hindi ito bulaklak, hindi ito alahas. Praktikal, parang sinabing, nakikita kita sa paraan mong magtrabaho. Lumapit si Jules pamintuan, kunwari may hinahanap na lens cap pero halatang nakatingin sa kahon. Uy, ano yan? Aba, may nagpa-deliver. Sino yan? Si Ubong Stock Market ba yan? Jules, saway ni Lyra, pero namumula siya. Hindi ako nagseselos, kunwari seryoso si Jules. Pero kung maging leading man siya, gusto ko may talent fee ako. Ako ang unang nakita sa eksena. Mula sa kanto, narinig ni Yana Villaruel at lumapit hawak ng makeup kit. Sabi ko sa'yo, wag yuyuko. Ayun no, tumingin sa'yo. Pero makinig ka Lyra, ang mga mayayaman hindi lang pera ang dala. Minsan, problema. Hindi sumagot si Lyra. Sa loob niya, parang may pader na unti-unting gumagalaw. Lumipas ang mga linggo, naging sunod-sunod ang events. Paminsan-minsan, dumarating si Darren sa mga events na hawak nila. Hindi para magpasikat, kundi bilang sponsor, guest, o minsan observer lang sa gilid. Kapag may aberya, hindi siya nakikisawsaw. Pero nakikita ni Lyra yung tingin niya na parang laging nagtatanong, paano mo to aayusin? Isang gabi, matapos isang corporate dinner, habang nagliligpit sila ng table linens, lumapit si Darren kay Lyra sa likod ng ballroom. Lyra, mahinaong tawag. Pwede ba kitang ilibre ng kape? Kahit 20 minutes lang. Promise, hindi ako magpapaka-CEO. Napatingin si Lyra sa oras, saka sa phone niya.
May message si Tia Selly. Kumain ka na ba? May isa pang message si Migo. Ate, nakapasa ako sa quiz. Sandali lang po ha, magpapaalam lang ako kay Ma'am Bernie, sabi ni Lyra. Pagbalik niya, nakaupo sila sa maliit na cafe sa lobby. Hindi yung sosyal na may jazz, kundi yung simple, may amoy espresso at pastry. Dumating ang order nila, black coffee kay Darren, iced coffee kay Lyra dahil mas mura at mas matagal matunaw. Hindi ka masyadong nagsasalita sa events, pansin ni Darren, nakasandal ng bahagya. Pero kapag may problema, ikaw ang nauna. Bakit? Sumandal si Lyra, tinitimbang ang sagot. Kasi po, kapag nagpanik ako, mas marami pang masisira. Ngumiti si Darren. Ganyan din ako, dati. Biglang lumalim ang mata niya. Ngayon, parang lahat ng galaw ko may presyo. Presyo? Ulit ni Lyra. Tumawa ng bahagya si Darren pero hindi masaya. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong piliin mo, may mawawala? Hindi agad sumagot si Lyra. Nakita niya na kahit may suit ang tao, may bitbit din pala itong bigat. Sa kumpanya, patuloy ni Darren, may expansion kami, malaki. Kailangan ko ng approval ng board at investors. At may mga taong naniniwala na ang personal life ko parte ng stability ng business. Ibig sabihin, dahan-dahan si Lyra. May pakialam sila kung sino ang makakasama mo? Tumanggo si Darren, parang nahihiya. Oo, nakakainis pakinggan, di ba? Pero real. Hindi sinabi ni Darren ng buong detalye, hindi pa. Pero ramdam ni Lyra na may deal sa hangin, parang may nakasulat na kontrata kahit walang papel. Pag-uwi ni Lyra sa bahay nila, nadatnan niya si Nilo na nag-aayos ng kariton. Tahimik, maingat, parang ayaw gumawa ng ingay. Tay, tawag ni Lyra, pagod ka ba? Pagod lang ng konti, sagot ni Nilo, hindi tumitingin. Ikaw anak, saan ka galing? Work po, tapos nagkape kami ng kaibigan. Pinili ni Lyra ang salitang ligtas. Tumigil si Nilo sa katumingin sa kanya. Hindi masungit pero may pag-iingat. Anong pangalan? Darren Roxas, tay. Lumabas din ang totoo. Parang may dumaan na anino sa mukha ni Nilo. Mabilis lang, halos hindi mahuli. Roxas, ulit niya. Anak, mag-iingat ka. Bakit po? Nagtataka si Lyra. Hindi umili si Nilo. Hindi ko sinasabing masama. Sinasabi ko lang, may mga pamilyang kapag napasok ka, hindi ka na basta makakalabas. Hindi na nakapagtanong si Lyra. Sa loob ng bahay, tumawag si Tia Selly. Lyra, halika, tulungan mo ko sa tahi. May uniform si Migo na punit. Kinabukasan, hindi alam ni Lyra na sa kabilang mundo, nagsimula na ring gumalaw ng mga mata na mas mapanganib kaysa sa chismis. Sa isang malawak na bahay na may marmol na sahig at tahimik na chandelier, nakaupo si Doña Miranda Roxas Aguilar sa sopa na parang trono. Nasa harap niya si Rico Dorian, isang pribadong imbestigador, maayos ang polo, tahimik magsalita, pero halatang sanay maghukay ng buhay. Hanapin mo ang babaeng yan, Lyra May Alcantara. Gusto kong malaman kung anong klasing dugo ang dala niya. Opo, Doña, sagot ni Rico, walang emosyon. May picture po ba? Inabot ni Doña Miranda ang printed photo, kuha sa charity event. Kita si Lyra sa likod, hawak ang mic stand, at sa gilid, si Darren na nakatingin sa kanya. Hindi siya bagay, sabi ni Doña Miranda, halos pabulong pero puno ng puot. At ayokong may kahit anong bagay na sisira sa pangalan ng Roxas. Sa isa pang lugar, isang high-end salon, nagpapakulay ng buhok si Celine Aragon de la Cruz, naka-sunglasses kahit indoor. Katabi niya ang isang lalaking may laptop, si Troy Santander, na PR manager na mabilis mag-isip at mas mabilis magsinungaling kung kailangan. Nabalitaan mo na? Tanong ni Celine habang pinapatingin ng kuko niya. May bagong nililinda si Darren, isang assistant? Tumingin si Troy sa screen, nag-scroll. May photos na, wala pang pangalan, pero makukuha natin. Anong plano mo? Ngumiti si Celine, yung ngiting maganda pero may tinik. Plan? Wala. Concerned lang ako, sabay tawa ng hina. Pero kung may masisira, dapat hindi ako. Sa mga linggong sumunod, napansin ni Lyra ang pagbabago, hindi sa relasyon nila Darren. Dahil maingat si Darren, hindi siya bastos, hindi siya mapilit,
Ang pagbabago ay nasa paligid. May mga taong biglang nagtatanong sa kanya sa trabaho, may mga tumitingin ng matagal, may mga client kunwari pero ang tanong ay hindi presyo ng flowers, kundi buhay niya. Isang araw habang nagbubuhat siya ng box sa shop, may lalaking nakakap na lumapit. "Miss, ikaw ba si Lira?" Tanong nito. "Opo, bakit po?" Alanganin si Lira. "Wala lang, curious lang." Ngumisi tapos umalis. Kinilabutan si Lira. Pagkatapos nun, dumiretso siya sa CR. Huminga ng malalim. Ito na ba yung sinasabi ni Yana? Problema? Kinagabihan, nag-message si Darren. "Are you okay? You seemed quiet earlier." Nag-type si Lira, nag-delete, nag-type ulit. "Okay lang, pagod lang." Yun ang sinend niya. Hindi pa niya kayang sabihin ang takot na walang pangalan. Samantala sa bahay nila may kakaibang nangyayari. Isang gabi habang nagwawali si Tia Selly sa labas, may dalawang lalaking nakamotor ang huminto sa kanto. Tumingin sa bahay nila tapos umalis. "Nilo," bulong ni Tia Selly pagpasok. "May mga tao sa labas, parang naghahanap." Hindi sumagot agad si Nilo. Umupo siya, hinaplos ang noo at tahimik na kinuha ang lumang cellphone niya. May tinawagan siya, mabilis, pabulong. "Andito na naman sila," sabi niya sa linya. "Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapoprotektahan." Nasa loob si Lira, narinig niya ang piraso ng usapan pero hindi niya maintindihan. "Tay," lumabas siya. "May problema po ba?" Napatinin si Nilo sa anak niya, yung tingin na puno ng pagmamahal at takot. "Wala anak, basta kung may mangyari, huwag kang matatakot. Huwag kang magpapadala sa paninindak." "Anong paninindak?" Nanginginig ang boses ni Lira. Tumayo si Nilo, huminga ng malalim, tapos pinilit ngumiti. "Tulog ka na, Lira. May trabaho ka pa bukas." Pero nang pumasok si Lira sa kwarto, hindi siya nakatulog. Sa dilim, pinakinggan niya ang tunog ng mundo sa labas. Mga motor, mga yabag, mga asong tumatahol, at sa isip niya, naghalo-halo ang dalawang realidad. Ang kafe na may espresso at ang barong-barong na may alikabok. Sa pagitan ng dalawang mundong iyon, nandun si Darren, isang lalaking may sariling kulungan na gawa sa reputasyon. At nandun si Lira, isang babaeng may panganap na ayaw ng itapon. Hindi pa nila alam na habang unti-unting lumalapit ang mga puso nila, mas mabilis ding lumalapit ang mga kamay na gustong kumontrol, manakot at magdikta kung sino lang ang dapat magmahal at sino ang dapat manatiling tagaligpit habang buhay. Hindi na bumalik ang antok kay Lira May Alcantara matapos niyang marinig ang pabulong na tawag ng ama niya sa lumang cellphone. Ang boses ni Nilo Alcantara ay hindi sigaw, hindi galit, pero may bigat na parang matagal nang itinatago. At dahil doon, kinabukasan, pumasok si Lira sa trabaho na may dalawang dalang problema. Una, ang mga matang sumusunod sa kanya na hindi niya kilala. Pangalawa, ang pakiramdam na may lihim ang sariling tatay niya na hindi niya kayang buhatin mag-isa. Sa shop ni Aling C sa Mapa, abala ang lahat. Naka-line up ang mga kasal para sa susunod na mga buwan. Kumikinang ang mga sample bouquets, nakahanay ang mga candle holders, at nakatupi ang table runners na parang hindi na uubos. Pero ngayong araw, may espesyal na meeting si Ma'am Bernie Lacson. Tinawag siya ni Lira sa maliit na opisina sa likod kasama sina Jules Pamintunan at Yana Villaruela. "Makinig kayong tatlo," seryoso si Ma'am Bernie. Nakapatong ang planner sa mesa. May malaking wedding package na pumasok, high profile, at dahil high profile, maraming pwedeng sumablay. Napatingin si Jules, agad nagbiro kahit halatang kinakabahan. "Ma'am, kung artista to, sasabihin ko na agad, ayoko ng mga diva." "Tigilan mo, hindi artista, mas madelikado pa." Nilapag niya ang folder. Sa cover, Roxas, wedding. Namlamig ang dulo ng daliri ni Lira. "Ma'am," mahinang sabi ni Lira. "Roxas po?" Tumandong siya, parang walang emosyon. "Yes, groom, Darren Kingsley Roxas." Hindi nakapagsalita si Lira. Narinig niya ang mabilis na paghina ni Yana at ang munting "uy" ni Jules na parang nalunok sa lalamunan. "Ma'am, baka po may ibang pwedeng..." Nagsimula ang sabi ni Lira pero itinaas ni Ma'am Bernie ang kamay. "Lira, business ito," matigas niyang sagot. "At ikaw ang pinakamaaasahan kong runner. Hindi kita pipiliin kung alam kong mahihina ka." Sumingit si Yana, prangka gaya ng dati. "Ma'am, runner siya pero tao rin. Kung may history..." "History?" Nagtaas ng kilay si Ma'am Bernie. "Wala tayong pakialam sa personal nila. Ang pakialam natin, execution. Lahat ng personal, dapat iwan sa labas ng venue."
Gusto ni Lira sumagot pero pinili niyang manahimik. Kaya ko to, sinabi niya sa sarili. Trabaho lang, hindi ako bride, runner ako. Pero hindi niya mapigil ang alon ng mga tanong. Bakit ngayon? Bakit sila? At paano kung malaman ng pamilya ni Darren kung sino siya? Pagkatapos ng meeting, lumapit sa kanya si Jules sa labas. Kunwari inaayos ang camera strap. Jules, okay ka lang? Okay lang, mabilis na sagot ni Lira. Pero naninginig ang boses niya. Hindi ka okay, bulong ni Jules. Lira, hindi ako santo pero may mga kasalma, hindi dapat hawakan ng mga tulad natin. Kasi tayo yung unang sisihihin kapag may gulo. Lumapit si Yana at hinawakan ang braso ni Lira. Listen, sabi nito, mababa ang boses. Kung ayaw mo, sabihin mo, hindi kita i-judge. Huminga si Lira ng malalim. Hindi ko pwedeng iwan to. Kailangan ko to sa trabaho. Kailangan ko rin ng pera para kay Migo. At hindi ko rin pwedeng takbuhan lagi yung mga bagay na kinakatakutan ko. Hindi nila alam kung saan papunta ang tapang na yon, pero ramdam nilang hindi na ito basta wedding gig. Kinagabihan, nag-message si Darren kay Lira. I heard something. Are you involved in our wedding planning? Matagal bago nag-reply si Lira. Pinag-isipan niya kung ano ang ligtas, kung ano ang totoo. Yes, Ma'am Bernie assigned me as runner. If you want, I can request reassignment. Dumating ang reply ni Darren halos agad. No, don't. I trust you. Napahawakan si Lira sa phone. Trust. Ang bigat ng salitang yon, lalo na kung alam niyang may mga taong gustong wasakin siya bago pa man siya makita. Sa mga sumunod na buwan, nag-start ang wedding preparations. Venue visits, tasting, fittings, program flow. Nakita ni Lira ang dalawang muka ng mundo ni Darren. Yung kalmado, mahinahon niyang sarili kapag kausap siya, at yung Darren na biglang tumitigas ang panga kapag may tumatawag na Tita Miranda. Unang beses niyang nakita si Doña Miranda Roxas Aguilar nang dumating ito sa venue inspection. Elegante, mabango, at ang tingin parang scanner. Ah, sabi ni Doña Miranda nang nakita si Lira. Ikaw yung runner? Opo ma'am, magalang si Lira. Tinitigan siya ni Doña Miranda mula ulo hanggang paa, parang sinusukat kung anong klaseng tao ang humihinga sa harap niya. Simple, efficient. Sana hindi ka madaling tukso. Hindi naintindihan ni Lira agad ang ibig sabihin, pero naramdaman niya ang panlalait na nakabalot sa mababang tono. Sa kabilang gilid, nandun din si Celine Aragon de la Cruz. Naka-white blouse, parang angel ang dating sa unang tingin. Lumapit ito kay Darren. Sweet ang ngiti. Darren, sabi ni Celine, happy ako for you. I just want everything to be perfect. Ngumiti si Darren, pero halatang may distansya. Thanks, Celine. Napansin ni Lira si Celine, kahit nakangiti, panay ang sulyap kay Lira. Parang may hawak na lihim. Isang gabi, matapos ang meeting, naglakad si Lira papunta sa parking area para sumakay ng jeep. Biglang tumunog ang phone niya, unknown number. Pag-angat niya ng tawag, boses ng lalaki, malamig, parang walang pakiramdam. Lira May Alcantara, anak ni Nilo Alcantara. Napatigil siya. Sino to? Hindi mahalaga, sagot ng boses. Mahalaga, alam namin kung saan kayo nakatira. Nanikip ang dibdib ni Lira. Anong gusto nyo? Walang gusto, paalala lang. Saglit na katahimikan. Kung magaling kang anak, huwag mong ipapahamak ang tatay mo. Pagkatapos, naputol ang tawag. Nanginginig si Ira habang nakatayo sa ilalim ng ilaw ng parking lot. Nagmamadali siyang nag-message kay Darren pero hindi niya alam kung paanong sasabihin. Sa halip, tinawagan niya si Lilo. Tay, nanginginig niyang sabi. May tumawag sa akin. Kilala nila tayo. Tahimik si Nilo sa kabilang linya. Tapos dahan-dahang sinabi, Anak, huwag kang magsasalita kahit kanino. At huwag kang matakot, pero mag-ingat ka. May mga tao talagang ayaw na maalala ang nakaraan. Anong nakaraan, Tay? Umiiyak na si Lira. Anong nangyari dati? Hindi ngayon, sagot ni Nilo, halatang nasasaktan. Pag dumating ang tamang oras, hindi nakatulong ang sagot, mas lalo lang siyang natakot. Dumating ang araw ng kasal sa bilis na parang tinakbo ng hangin.
Isang umagang puno ng kamera, bulaklak at tensyon. Sa simbahan, maagang dumating si Lira kasama ang team. Naka-headset si Captain Ruel Bantug, security head, na nakabantay sa bawat pasok. Nandun si Attorney Gavin Lim, legal counsel, na tila may dalang folder palagi. Nakaayos ang choir sa pangunguna ni Sister Mara at sa gilid nakita ni Lira si Father Elijah, ang pari sa parokya, tumutulong sa arrangement ng ilang donors. Dumating si Darren sa sakristiya, nakasuit, tahimik pero halatang may bigat sa mata. Lumapit si Lira para ibigay ang final program cue. "Darren," mahinang sabi ni Lira, "everything is set." Tumingin si Darren sa kanya, parang gustong magsalita ng iba, pero pinili niyang magpakatatag. "Thank you. Lira, if something happens, walang mangyayari." Pilit na nungumiti si Lira, kahit ang dibdib niya parang sinasakal. "We'll handle it, like always." Sa labas, dumating ang bride. Hindi si Lira. Si bride ay si Serena Veloria, bagong karakter. Isang eleganteng babae na pinili ng pamilya Roxas dahil tamang pangalan, tamang angkan. Mabait si Serena sa staff pero halatang kinakabahan at parang may sariling sugat. Lumapit siya kay Lira bago mag-walk. "Ate Lira," bulong ni Serena. "Okay ba to? Parang ambigat." Hindi alam ni Lira ang isasagot. "Breathe lang, Ma'am Serena. One step at a time." Nagsimula ang ceremony. Tumugtog ang organ. Nagsi-standby ang cameras. Sa gilid, nakita ni Lira si Mrs. Doreen Cabrera, isang tita ng Roxas clan na panayang bulong sa katabi, at si Tommy Sueño, driver ni Darren, nakatayo sa likod na parang bantay na hindi humihinga. Habang papalapit si Serena sa altar, nakatingin si Darren, pero hindi tulad ng lalaking masaya. Parang lalaking napipilitan. At sa mismong sandaling dapat mag-vows na si Serena, lumapit si Attorney Gavin kay Darren sa gilid ng altar. Inabot niya ang isang file, bulong-bulong, halatang urgent. Hindi narinig ni Lira ang sinabi, pero nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Darren, ang pagkaputla, ang pag-igting ng panga, at ang biglang pagkawala ng hangin sa mata. Nakita rin niya si Doña Miranda sa upuan, nakatingin kay Darren na parang nagsasabing, "Ngayon, sundin mo." Tumigil ang oras kay Lira sa ilang segundo. Pakiramdam niya may bagyong papasok, ngunit hindi niya pa alam kung anong klaseng bagyo. Yung sisira ng pangalan, sisira ng puso, at sisira ng katahimikan nilang matagal ng pilit binubuo. Sa harap ng altar, huminga si Darren ng malalim, hawak ang file na parang kutsilyo sa sariling dibdib. At si Lira, bilang runner, handa dapat sa aberya. Pero ngayon, naramdaman niyang hindi ito aberya sa mic stand. Ito ang aberyang may kayang durugin ng tao. Parang may malamig na kamay na humawak sa leeg ng buong simbahan nang nakita ni Lira May Alcantara ang pagbabago sa mukha ni Darren Kingsley Roxas. Kanina, kontrolado pa ang lahat. Organ music, timing ng camera, hinga ng bride na si Serena Veloria. Pero ngayong hawak ni Darren ang file ni Attorney Gavin Lim, parang biglang naging ibang tao ang groom. Masikip ang panga, nanginginig ang daliri, at ang tingin parang nakaharap sa bangin. "Darren," mahinang tawag ni Father Elijah sa altar, nakangiti pa rin sa mga bisita, pero halatang nagtataka sa pagkaantala. Hindi sumagot si Darren. Halip nun, lumingon siya sa gilid kung saan nakaupo si Doña Miranda Roxas Aguilar. Nakataas ang baba nito, matatag ang titig, parang sinasabing, "Huwag mong subukan." Sa upuan sa likod, nagkikibit balikat si Celine Aragon de la Cruz, kunwari nalulungkot, pero hindi nakaligtas kay Lira ang munting ngiting sumilip sa gilid ng labi. Tumingin si Lira kay Ma'am Bernie, pero si Ma'am Bernie ay parang bato. Pinipilit panatilihing ito ay event lang. Sa headset, narinig ni Lira ang boses ni Captain Ruel Bantug.
All units, stay alert. May movement sa VIP section. Huminga si Lyra. Runner siya. Pero ngayon, runner siya sa gitna ng pagsabog. Darren, muling sabi ni Father Elijah, mas mahinahon. If you need a moment, anak. Biglang ibinaba ni Darren ang mikropono. Umalingaw-ngaw ang maliit na tunog sa simbahan, parang palatandaan na may mababasag. Tumayo siya ng tuwid, humarap sa mga bisita at sa isang iglap, nawala ang seremonya sa isip ng lahat. Hindi ko kayang ituloy, sabi ni Darren, malamig, hindi sigaw, pero sapat para marinig hanggang dulo. Hindi ito tama. Nagkabilo ang bulungan, si Serena nakatayo sa tabi, napapikit, halatang pinipigilan ang luha. Humawak siya sa laylayan ng gown niya na parang ito na lang ang kaya niyang kapitan. Darren? Halos pabulong ni Serena. Hindi siya tiningnan ni Darren, para siyang taong tumatakbo palayo sa sariling anino. Humakbang siya paatras, tumalikod sa altar at sa isang iglap, iniwan niya ang bride sa harap ng lahat. May humaginghik sa kabilang side. Si Mrs. Doreen Cabrera na tita, halos maihi sa chismis. Ay grabe, sabi ko na nga ba? May ilang nagtaas ng cellphone, may nagvideo, may nagkunwaring nagdadasal pero nakasilip. Si Lyra, kahit hindi siya ang bride, naramdaman niyang parang siya ang sinampal ng buong simbahan, hindi dahil siya ang iniwan, kundi dahil alam niyang ang desisyong yun may ugat, at ang ugat, alam niyang bahagi siya. Tumakbo palabas si Darren, dire-diretso sa main doors ng simbahan. Naghabol si Captain Ruel at ilang security, pero hindi para pigilan, para lang siguraduhin na walang gulo. Sa likod, narinig ni Lyra si Ma'am Bernie. Lyra, control the staff, keep everyone calm. Pero bago pa siya makagalaw, may nangyaring mas kakaiba. Paglabas ni Darren sa simbahan, tumama sa kanya ang araw at ang tanawin sa harap. Nakahanay sa tapat ang 12 SUV, itim, malinis, parang bagong wax, magkakapantay ang agwat. Sa bawat SUV, may 2 lalaking nakabarong o suit na may earpiece. Hindi sila yung tipikal na security ng mayayaman, mas tahimik sila, mas disiplinado, mas military ang dating. Nanigas si Darren, kita ni Lyra mula sa pintuan ang biglang pagbabagal ng katawan niya, parang naubos ang hangin. Bumaba mula sa gitnang SUV ang isang lalaking nasa 50s, maamong mukha pero matalim ang mata, Mr. Leandro o Andy Yuzon. Kasunod niya ang isang babaeng elegante, kalmado ang aura, Miss Helena Yuzon. Lumapit si Andy kay Darren, hindi nagmamadali. Sa likod niya, may dalang envelope ang isang staff. Mr. Roxas, sabi ni Andy, malalim ang boses, may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa ginawa mo sa anak ni Nilo. Parang may dumaan na kidlat sa mukha ni Darren. Anong ibig mong sabihin? Sino kayo? Hindi sumagot agad si Andy. Tumingin siya sa loob ng simbahan at doon tumama ang mata niya kay Lyra. Hindi nananakot ang tingin, parang nakakita ng matagal nang hinahanap. Lyra May Alcantara, tawag ni Helena, mahinahon, kahit kilala niya kahit ngayon lang sila nagkita. Pwede ba kitang makausap saglit? Napaatras si Lyra, nalito. Po? Sino po kayo? Lumabas si Tommy Sueño, driver ni Darren, nakatayo sa gilid, halatang tense. Sir Darren, hindi to ordinaryo. Sa loob ng simbahan, nagsisimula ng umiyak si Serena. Tinakbo siya ng bridesmaids. Si Father Elijah, pinipigil ang gulo, nag-o-offer ng pahinga. Ngunit sa labas, ibang esena ang umuusong. Isang esenang hindi kasal ang sentro, kundi isang lumang utang at isang lihim na matagal nang nakabaon. Lumapit si Lyra kay Andy at Helena, naninginig ang tuhod. Hindi ko po alam kung anong nangyayari at bakit ninyo kilala ang tatay ko. Tumanda si Helena, parang naiintindihan ng takot niya. Alam kong magulo, pero kailangan naming malaman mo ang totoo at kailangan mong marinig ito mula sa amin. Sa isang SUV, pinapasok si Lyra kasama sina Andy at Helena. Hindi siya kinidnap, nararamdaman niya yon, pero nararamdaman din niyang hindi siya pwedeng tumanggi. Sa kabilang SUV,
pinapasak si Darren parang walang choice. Sa loob ng sasakyan, tahimik. May amoy ng leather at disinfectant. Sa labas ng bintana, naririnig pa rin ni Lyra ang bulungan ng mga tao at ang kaluskos ng mga kamera. Pero dito, parang hiwalay na mundo. Lyra, sabi ni Andy, iniabot ang isang maliit na folder. Kilala mo ba talaga ang tatay mo? Opo, Sagot ni Lyra, nag-iingat. Basurero po siya. Mabait. Tahimik. Tumango si Andy. Oo, basurero siya ngayon. Huminga siya ng malalim. Pero dati, bago siya naging basurero, may isang gabi na kung hindi dahil kay Nilo, maraming mamamatay. Nanikip ang dubdub ni Lyra. Anong gabi? Sa pier, sagot ni Andy. Mga maraming taon na ang nakalipas. May truck na nagliyab, may kargang delikado, hindi dapat lumabas sa publiko. May mga taong gustong takpan ang nanglari, pero si Nilo, hindi siya tumakbo palayo. Nilingon ni Helena si Lyra, dahan-dahan idinugtong. Tinulungan niya ang mga tao, tinawag ang otoridad, at dahil doon, may mga sindikato na na-expose, may mga buhay na nailigtas. Napailing si Lyra. Hindi ko po alam to. Bakit hindi niya sinabi sa amin? Kasi may kapalit, sagot ni Andy. Kapag ikaw ang sumira sa tahimik na kasunduan ng mga kriminal, hindi ka nila kakalimutan. Kaya namuhay siyang tahimik, nagpalit ng lugar, nagtrabaho kung saan hindi siya mapapansin. Parang bumigat ang hangin sa dibdib ni Lyra. Biglang pumasok sa isip niya yung tawag kagabi, yung mga motor sa kanto, yung pabulong na, andito na naman sila. Bakit po kayo nandito? Tanong ni Lyra, nanginginig. At bakit may 12 SUV? Saka lang ngumiti ng bahagya si Andy, hindi yabang, kundi lungkot. Kasi matagal naming hinahanap ang anak ni Nilo para proteksyonan. Proteksyonan? Halos pabulong si Lyra. Tumango si Helena. May mga taong hindi pa rin tapos. At ngayon, dahil may koneksyon ka sa Rojas, mas magiging agresibo sila. Sa kabilang sasakyan, hindi alam ni Lyra ang eksaktong sinasabi nila pero naririnig niya ang bahagyang pagtaas ng boses ni Darren. Hindi ko alam, I didn't know any of this, sabi ni Darren halatang naninginig. Sa loob ng SUV ni Lyra, bumukas ang folder. May mga lumang larawan, grainy, kulay sepia, may report na may stamp ng Port Authority, may listahan ng mga pangalan, at sa gitna, isang pangalang tumalon sa mata ni Lyra, Ramon Soriano. Si Ramon Soriano, sabi ni Andy, isa sa mga taong gustong ipatahimik ang nangyari noon. Ngayon, mas malakas na siya, may mga negosyo, may mga politikong kaibigan, at kapag may pagkakataon siyang ipahiya ang pamilya ni Nilo, gagawin niya. Napapikit si Lyra. So, kami pala yung target? Kaya may tumawag sa akin? Tumanggo si Helena. Yes. Tahimik sandali. Tapos si Lyra, sa gitna ng takot, biglang naalala ang mas malaking sugat, ang ginawa ni Darren sa loob ng simbahan, ang kahiyaan ni Serena, ang video, ang chismis. Pero bakit ninyo sinabing tungkol sa ginawa ni Darren sa anak ni Nilo? Hindi naman ako ang bride. Hindi agad sumagot si Andy, tinignan niya si Helena, tapos bumuntong hininga. Kasi, sabi ni Andy, kahit hindi ikaw ang bride, ikaw ang dahilan bakit nagdesisyon si Darren na umatras. May file na ipinakita sa kanya, background check, na may planong gamitin para kontrolin siya. Nanlamig si Lyra. So, dahil sa akin? Huwag mong sisihin ang sarili mo, mabilis na singit ni Helena. Ang sisihin mo, yung mga taong ginamit ang pinanggalingan mo para manipulahin ang isang lalaki. Sumandal si Lyra, nanginginig ang hamay, pero pinilit mag-isip. Kung ganun, bakit hindi nyo direksyohin? Bakit kailangan may 12 SUV at ganito? Para makita ng mga nanonood na hindi kayo mag-isa, na kung may magtangkang gumalaw, may sasagot. Mula sa labas, biglang may lumapit na isa sa mga security men at nagbigay ng phone kay Andy. Sir, may update. May tao raw na nag-aabang malapit sa bahay ng Alcantara. Nanlaki ang mata ni Lyra. Sa bahay namin? Tumanggo si Andy, mabilis tumayo. Kaya kailangan nating kumilos. Hindi ito tungkol sa kasal lang. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng pamilya mo. Sa sandaling iyon, bumaliktad ang mundo ni Lyra. Yung dating simpleng problema, chismis at panghuhusga, napalitan ng mas malalim na panganib. Isang lumang sindikato, isang utang na buhay, at isang atang tahimik na bayani.
At si Darren, ang milyonaryong groom na iniwan ng bride, hindi na lang ngayon duwag sa mata ng publiko. Isa na rin siyang piyesa sa labanan na hindi niya alam na papasukin niya. Sa labas ng SUV, lumapit si Darren, mukhang namumutla, hawak pa rin ng file. Tinignan niya si Lyra, unang beses sa araw na yon na parang totoong tao ulit, hindi CEO, hindi groom. Lyra, Pals niyang sabi, I'm sorry, I didn't know they would use you like that. Hindi sumagot agad si Lyra, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil nagbabanggaan ng takot, galit at awa sa dibdib niya. Sa malayo, naririnig pa rin ang iyak sa loob ng simbahan at ang bulungan ng mga taong uhaw sa iskandalo. Pero sa loob ng parking lot, may ibang katotohanan na lumilitaw. Isang katotohanang magbabago sa pangalan ng Alcantara, magpapahina sa mga kontrabida at magtutulak kay Lyra na tumayo hindi bilang biktima, kundi bilang anak ng lalaking hindi kailanman tumakbo palayo. Kahit ang mundo ay nagbabanta. Hindi na bumalik si Lyra May Alcantara sa loob ng simbahan matapos marinig ang update na may nag-aabang malapit sa bahay nila. Sa halip, sumakay siya sa SUV kasama nina Mr. Leandro Andy Yuzon at Miss Helena Yuzon, habang si Darian Kingsley Roxas ay nasa kabilang sasakyan. Hawak pa rin ang file na parang patunay ng sarili niyang kahinaan. Habang umaandar ang convoy, nakikita ni Lyra sa bintana ang mga mukha ng tao. May nanonood, may nagwi-video, may nagtataka. Sa isip niya, naroon pa rin ang iyak ni Serena Villoria sa altar, ang pagkabigla ni Father Elijah at ang bulungan ng mga bisitang uhaw sa eskandalo. Pero mas malakas ngayon ang isang tunog. Ang tibok ng puso niyang nagsasabing may panganib sa bahay. Pagdating nila sa eskinita malapit sa dumpsite community, huminto ang SUVs na parang isang pader. Bumaba ang security ng Yuzon Group. Mabilis, tahimik. Sa malayo, may dalawang lalaking nakamotor na nakatigil sa kanto. Nang makita nila ang convoy, parang kinain ng lupa ang tapang. Umandar ang motor at lumayo agad. Walang gagalaw sa pamilya mo habang nandito kami, sabi ni Andy kay Lyra habang papasok sila sa bakuran. Sa loob ng barong-barong, nadatnan nila si Nilo Alcantara na nakaupo. Hawak ang lumang cellphone, parang alam na niya ang paparating. Nandun si Tia Selly, maputla, at si Migo, nakatayo sa tabi ng pinto, hawak ang libro pero hindi makabasa. Pagkakita ni Nilo kay Andy at Helena, hindi siya nagulat. Parang matagal na niyang alam na isang alaw, babalik ang mga taong ito. Andy, mahinang bati ni Nilo. Tumayo ng dahan-dahan. Hindi ko akalaing dito tayo magkikita ulit. Namilog ang mata ni Lyra. Tay, kilala mo sila? Huminga si Nilo. Parang tinanggalan ng mabigat na bato ang dibdib. Oo anak, kilala ko sila. Tumingin siya kay Helena. Helena, salamat at nahanap niyo kami. Umupo si Lyra, nanginginig ang kamay. Bakit mo itinago sa amin? Lumapit si Nilo, hinawakan ng balikat niya. Kasi akala ko, kapag hindi ko binanggit, hindi babalik. Akala ko kapag naging ordinaryo akong basurero, takalimutan nila. Pero mali, tahimik ang bahay habang nagsalita si Andy. Nilo, may galaw si Ramon Soriano. May mga tao siyang sinusunod sa anak mo. At ngayon, dahil sa nangyari sa kasal, mas gugustuhin niyang gamitin ang ingay para takpan ang mga plano niya. Sa labas, may umuugong na chismis at kamera. Sa loob, humaharap sila sa mas totoong laban. Kinabukasan, hindi na lang wedding scandal ang laman ng balita. Mabilis ang PR team ni Troy Santander. Lumabas ang mga article na kunwaring insider scoop. Si Darren daw ay umatras dahil may problema sa bride's family. At ipinapakitang parang si Serena ang may kasalanan. Ngulit mas masakit, may hiwalay na bulong sa social media, may basurera family na konektabo raw sa Roxas. Nakita ni Lyra ang mga comment, basura na nga, gusto pang umangat. Tama lang yan, mayayaman yan, hindi para sa kanya. Tinignan niya ang sarili sa salamin. Hindi siya umiiyak ngayon. Galit ang nararamdaman niya, pero hindi yung galit na nananakit, kundi yung galit na nagtutulak tumayo. Dumating si Jules Pamintuan at Yana Villaruel sa bahay nila, dala ang pagkain at tubig. Sumunod si Father Elijah, nagdala ng mga kabarangay para magbantay. Hindi nila pinabayaan si Lyra. Hindi ka nag-iisa. Sabi ni Father Elijah, ipinatong ang kamay sa balikat ni Nilo. Kung may gustong manakot, may komunidad kang babalikan. Sa kabilang banda, nagsimulang gumulaw si Attorney Gavin Lim. Hindi siya nakatulog matapos ang nangyari sa altar. Alam niyang bahagi siya ng pagputok.
Siya ang nag-abot ng file kay Darren kahit alam niyang may bahid ito ng manipulasyon. Pumunta siya sa opisina ni Darren sa KR College, dala ang makapal na folder. Sir, Sabi ni Ate Gavin, kailangan nating linisin to. Yung file na ipinakita ko sa'yo, hindi simpleng background check. May edits, may fabricated notes. Tumitig si Darren, pagod ang mata. Sino ang gumawa? May trail, sagot ni Gavin. May email thread sa PR team at may approvals na galing sa office ni Doña Miranda. Nanikipang panga ni Darren. So they cornered me. Tumanggo si Gavin. And you reacted exactly the way they wanted. Tahimik si Darren, tapos biglang tumayo. Hindi ko nahahayaang gamitin nilang pangalan ko para tapakan ng ibang tao. Sa araw ng hearing ng kasong biglang isinampa laban kay Nilo, gawa-gawang reklamo tungkol sa illegal dumping at pagnanakaw ng scrap, puno ang maliit na courtroom. Nandun ang mga taga-komunidad, kasama si Father Elijah, nandun sina Andy at Helena, tahimik ngunit matatag. Nandun si Captain Ruel Bantug, nakasuit ngayon, hindi naka-headset pero halatang may dalang security logs. Nandun si Ma'am Bernie, kahit hindi siya emotive, nandun siya, tahimik na suporta. At sa gilid, pumasok si Darren, walang entourage, walang yabang. Ang mukha niya, seryoso. Ang mata niya, tila nagpa siyang harapin ang mas malaki kaysa reputasyon. Sa harap, nakaupo ang prosecutor na halatang may koneksyon. Sa likod, nandun ang mga tauhan ni Ramon Soriano, nakatingin kay Nilo na parang gusto siyang lunukin. Nagsimula ang hearing. Tumayo ang abogado ni Nilo na pinadala ni Andy, si Attorney Sienna Marquez, bagong karakter, matalas magsalita, mabilis magpresenta ng ebidensya. Your Honor, sabi ni Attorney Sienna, this case is not about dumping. This is about silencing a witness from years ago. Nagbulungan ng tao. Objection, sigaw ng prosecutor. Pero tumayo si Captain Ruel, nagpresenta ng mga log. Your Honor, may record po kami ng mga plaka at movement ng dalawang motor na nag-surveil sa Alcantara residence. Ang mga plate numbers registered sa isang company linked to Ramon Soriano's warehouses. Sumunod si Andy, naglabas ng lumang incident report sa pier. May stamp ng Port Authority, may mga pangalan, may signature. Your Honor, si Nilo Alcantara ang nag-report ng illicit cargo incident noon. Dahil sa report niya, may raid na nangyari. Si Ramon Soriano ang isa sa mga na-link pero nakaligtas. Tumayo si Darren, huminga ng malalim. Lahat napatingin. Your Honor, sabi ni Darren, I'm here not as a CEO but as someone whose name was used to manipulate and humiliate an innocent family. Lumunok siya. I admit I made a cowardly choice at the altar, but I'm not going to be a coward now. Sa gilid, nakita ni Lera ang pag-igting ng mukha ni Doña Miranda na biglang dumating sa courtroom, halatang galit. Kasama niya si Troy Santander, maputla ngayon. At dito pumasok ang unexpected, si Kim Paredes, junior staff ng PR team, lumapit kay Attorney Gavin at nag-abot ng flash drive. Nanginginig siya, pero buo ang loob. Sir, ito po yung emails, yung instructions, yung payments. Hindi ko na kaya. Iniharap ang ebidensya. Mga email thread na nagpapatunay na si Troy Santander ang nag-orchestrate ng narrative, may approvals at meetings na si Doña Miranda ang nag-utos at si Celine ay nasa chain, nag-suggest ng angle para palabasing unfit ang sino man hindi pasok sa standards nila. Nabali ang mukha ni Troy. Hindi totoo yan. Pero nakita ang hukom ang trail, nakita ang timestamps, nakita ang transfers. Dahan-dahang tumayo si Doña Miranda, pilit matatag. This is all... Pinutol siya ng hukom. Sit down, ma'am. Let the evidence speak. Dito, bumigay ang peking kaso. Tinanggal ang reklamo kay Nilo dahil sa lack of merit at indikasyon ng malicious prosecution. Inutusan ng imbestigasyon sa mga taong nasa likod, kasama si Ramon Soriano.
Paglabas nila sa courtroom, huminga si Lyra na parang unang beses niyang nakahinga ng malalim sa loob ng maraming buwan. Lumapit si Nilo kay Lyra at hinawakan ang kamay niya. "Anak, pasensya na kung naging mas matapang lang ako noon." "Hindi, Tay. Mahina pero buo ang boses ni Lyra. Matapang ka pero matagal ka nang napapagod. Ngayon, ako naman." Hindi agad natapos ang gulo, pero dito nagsimulang umangat ang buhay nila. Sa tulong ni Father Elijah at ng komunidad, nagsimula si Nilo ng maliit na waste management program. Hindi na lang kolekta ng basura, kundi paghihiwalay, pag-recycle at pag-iwas sa illegal dumping. Tinulungan ni Andy at Helena sa legal permits at equipment, hindi para magpasikat, kundi para magkaroon ng sistema. Si Lyra naman, sa gabay ni Ma'am Bernie, nagbuo ng maliit na events team, kasama si Jules sa photos, si Yana sa makeup at styling, at ilang mom sa community bilang assistants. Pinangalanan niya ang team, Pangarap Events Co., hindi dahil pangarap lang, kundi dahil pinaghirapan. Sa kabilang panig, nag-ayos si Darren ng governance sa kumpanya. Sa tulong ni Attorney Gavin, pinutol niya ang kapangyarihan ni Doña Miranda sa ilang assets at board influence. Hindi ito instant. May legal battles, may sakit, may pagkawala ng ilang partners, pero pinili niya ang tama. Isang araw, makalipas ang ilang taon, nagkita sila ni Lyra sa isang mass wedding sa barangay. Event na si Lyra ang coordinator. Sa gilid, si Darren ay volunteer donor lang. Nakapila kasama ang ibang tao, nag-aabot ng food packs. Lumapit si Darren, maingat. "Lyra." Tumingin si Lyra. Hindi na siya yung assistant na nanginginig sa ballroom. Ngayon, siya yung babaeng may team, may sistema, may komunidad. "Salamat," sabi ni Darren, paos. "Sa kahit anong nangyari, you made me face myself." Hindi ngumiti agad si Lyra, pero hindi rin siya galit. "Hindi ko ginawa yun para sa'yo, Darren. Ginawa ko yun para sa pamilya ko." Tumanggo si Darren, tanggap. "I know, and that's why I respect you more." Sa malayo, nakita ni Lyra si Nilo na nakikipagkamay sa mga tao, hindi na nakayuko. Nakita niya si Migo, naka-college uniform na, tumatawa kasama ang mga kaibigan. Nakita niya si Tia Selly, may sariling maliit na sewing stall, mas maliwanag ang mata. At sa gitna ng lahat, naramdaman ni Lyra ang pinakamalinaw na wakas. Hindi siya umangat dahil may tumulong na mayaman. Umangat siya dahil tumayo siya kahit hinusgahan, kahit tinakot, kahit ginamit ang pinanggalingan niya laban sa kanya. Ang basura pwedeng gawing yaman. Ang kahihiyan pwedeng gawing lakas. At ang pangarap, kapag hindi mo itinapon, babalik sa iyo bilang buhay ng mas matibay kaysa sa anumang reputasyon.